Ang lahat po ba ay handa na? Binibigyan po ng maikling oras upang ihanda po ang ating mga sarili sapagkat ibigay na po nating lubos ang ating sarili upang ganap mabuksan ang ating isip, ang ating puso. Amen po ba doon? Lamang rin po na inakay tayo ng ating Panginoon. Masasabi po ba natin na mahal tayo ng Diyos? Sapagkat sa bawat araw, sa bawat minuto, segundo ng ating buhay, ang Diyos ay mapagmahal. Amen po ba doon? Kapag ang tao ay maliwanag ang kaisipan, maliwanag ang kanyang puso, sino daw po ba ang naghahari? Walang dilit iba kundi ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Nakahanda na po ang ating sarili upang mapasimulan ang ating pagbabahaginan. Ang bawat isang tumitindig po rito ay hindi sa ganang katauhan, kundi sa ganang kalooban ng Panginoon upang sa araw na ito, kung sino ang titindig, ayun ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya mataman tayong makinig, buksan ang ating puso, wag kung ano-ano ang mga iniwan natin ay ibigay na natin sa Panginoon na siya ang bahala, siya ang manguna sa bawat lilipas na oras. Amen po ba doon? Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa oras at araw na ito, ang pagninilayan ng bawat isa ay ang salitang pagpapahalaga ng Diyos. Kapag daw po sinabi na mahalaga tayo sa Diyos, ibig sabihin daw po, mahal tayo ng Diyos. Kapag ang tao ay hindi mo pinahalagahan, wala kang pag-ibig sa kapwa mo. Sapagkat ang pumapaloob po sa salitang pagpapahalaga ay naisasagawa ng bawat tao. Gayon din po ang ating Panginoon, sinakripisyo ang buhay upang tubusin ang ating mga kasalanan dahil po sa pag-ibig. Kaya ako, ikaw, tayong lahat, mahalaga po tayo sa Panginoon sapagkat kung minsan dumaranas daw po tayo ng kalumbayan, kapighatian o pagsubok sa buhay, wag daw po nating isipin na hindi tayo mahalaga sa Diyos. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos, pinapahalagahan niya, nasa tao na nga lang kung gagawa yun. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa maikling paliwanag o maikling ay ganap na naunawaan o ganap na nabuksan kung ano nga ba, ako bilang isang alagad, paano ko nga ba napapahalagahan ng kaloob ng Diyos para sa akin? At bilang isang choir, paano nga ba napapahalagahan ang bigay sa akin ng Diyos? At bilang isang tagasunod, paano ko nga ba napapahalagahan ito? Kundi sa pagtalima, sa pagganap ng buong puso. Amen po ba doon? Sapagkat kung hindi po natin pahalagahan ang kaloob ng Diyos para sa atin na gatiting lang o gatuldok, ay hindi mananatili o hindi magtatagal sa atin sapagkat ang ating minamahal na Apo Conching ay sinakripisyo ang kanyang buhay, sinakripisyo ang kanyang sarili. At wag natin sayangin mga minamahal kong mga kapatid na nakilala natin ang Panginoon sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya pahalagahan natin ang bawat pagganap, ang bawat pagtalima, ang bawat paglilingkod sa dakong ito na namumuno po sa ating minamahal na Apo Conching na siyang ginamit ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Masasabi ko po na ako na dumadanas man ng hirap o anuman ay hindi ko pwedeng sabihin hindi ako mahalaga sa Diyos sapagkat ang hirap na yun may kalakip na kaginhawaan. Amen po ba doon? Kaya bilang pasimula, paano nga ba niya masasabi na mahalaga ako sa Diyos? Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Mirna Andrada. Dakilang Ama, muli po, papuri, parangal at pasasalamat ay binabalik ko po sa iyo kung paano ang pagpapahalaga ko sa pag-ibig mo na sa bawat sandali ng buhay ko ay katotohanang nararamdaman ko. At kung paano ako bilang anak mo ay damang-dama ko kung paano
Sa bawat sandali ng buhay ko ay mahalaga ako sa iyo, 10 ng mga kapatid ko. Kaya po sa bawat sandali ng buhay ko, mahalaga sa akin ang maalayan kita. Mahalaga sa akin ang dakong ito, na kung saan walang kahulilip na kagalakan, hindi maipaliwanag ang nararamdaman na sa tuwing gagamitin mo bilang katauhan ko, lumalakas at sumisigla ang pakiramdam ko. Kaya po muli, Ama, sa pagkakataong ito, humihingi po kami ng gabay at patnubay mula sa iyong Espiritu, na sa bawat pag-aalay ng mamunting handog sa iyo, mangun at maghari ka po, Ama, hindi lamang bilang pag-awit, kundi sa aming pag-awit, padaluyin mo po ang mainam na damdamin sa aking mga kapatid upang ang aming pag-aalay ay makapagdulot din naman ng siglat galak sa kanila at makapagdulot ng higit pang igting ng kanilang mga buhay pananampalataya. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Amen. Buhay po ang Diyos! Bago po tuwirang mag-alay, akin po muling tatawagin ang isang anak bilang kapatid at kung papaano po ang kadakilaan ng Diyos, kung papaano po pinahalagahan talagang binigay ng Diyos ang pagpapahalaga sa Kanya. Narito po siya, narito kami at bilang pagpapahalaga sa kaloob ng Ama. Napakabuti po ng Diyos. Muli po, nais kong ibahagi ng kapiraso bago po siya. Na napahintulutan man siya ng karampot na pagdalisay, ay pinanatili ng Diyos, Ama, ang tinig niya bilang isang miyembro ng choir, sapagkat ang nasa ng Ama, patuloy siyang makapag-alay ng awitin. Kaya po sa pagkakataong ito, nawa, huwag po kayong magsasawa sa amin. Kung ano pong kalooban ng Ama, siya ko lamang tinutupad. Kung habang gusto ng Ama na kami umawit, na magkasama, o pag siya'y matatag na, siya na lamang mag-isa. Amen? Ngayon po, bilang isang anak na nakalimlim sa ina, gusto niya pa po ng may kaagapay. Subalit ang tinig niya, wala naman pong problema, kaya nawa, maging magalak ang bawat isa. Gayon din naman ang mga kapatid natin na nasa ibayong dako, na walang sawang nag-aabang, sumusubaybay, through internet nakikinig, ninanamnam ang bawat handog ng Ama sa pamamagitan ng mga kapatid natin na tinatawag sa harapan upang magbahagi at maging sa pamamagitan ng mga awitin. Kaya po bago kami tuluyang umawit, anak, Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga pong buhay ang Diyos sa kaganapan sa akin. Tulad po ng tema, pagpapahalaga, sobrang napakahalaga ko pala sa Ama. Dahil sa nangyari man po sa akin to, hindi naman po tuluyan na naging utal po yung pagsasalita ko. Sa kabila po ng pag-uro nga po ng dila ko, hindi niya po hinayaan na hindi po ako makapag-alay ng awit sa kanya sa araw-araw. Muli po, damhin po natin yung aming aawitin ng aking inang pastol. Patawad po kung hindi po ganong kagandahan, pero yung pong namnamin po natin yung nilalaman ng awit. Maraming salamat po. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo
na mayroong saya. Gabi ko ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Kung ikaw ay may inaasa para sa iyong kagalingan, sa Ama ay dumulog ka na may katapatan. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang luluha kung nabibigo, dapat ay lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maglingkod ka lamang. Ang kagalingan ay makakamtan, basta't maglingkod ka lamang. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po, Ama. Maglingkod ng may katapatan, anumang kahilingan, ating makakamtan. Salamat po. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Ganap po nating gisingin, yamang kagandahan ng kanilang tinig ay huwag po natin pakniin ang ating pagkatao, kundi higit natin pangunahin ang ating espiritu sapagkat kung bilang pagkatao ay sadyang
aantukin tayo sa sarap o lambing ng hangin na dumadampi po sa ating mga taon. Buhay po ba ang Diyos? Bilang pangalawang tatawagin ko, paano nga ba niya napapahalagahan ang kanyang bilang pagganap sa koro o choir na tinatawag? Paano nga ba niya nasasabi na ito ang aking tinamo o ito ang aking kagustuhan o higit na kagustuhan ng Panginoon, na paano nga ba niya napapahalagahan sa sarili niya na ako'y gaganap, ako'y tatalima upang ang pahiram ng tinig niya ay aking patuloy at patuloy na madama. Tinatawagan ko po, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa katawan po ng aking kapatid na Minerva. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa inyong lahat. Batid ko naman po na ako tatawagin eh. Talaga pong yung pag po ang mga kapatid namin nagpa-facilitator sa harapan pag po kumabog na po yung dibdib namin, panigurado na po, yun na pong magaganap. Talagang kalooban po ng Ama na makapagsalita ako sa oras na ito sa kabila ng aking din pagdalisay. Ngunit buhay na buhay po ang Diyos. Lagi niya pong ipinadadama na tayo ay kanyang mahal na mahal. Amen po ba? Ang pagpapahalaga po bilang isang koro o alagad na ibinahagi ng Ama para sa aming mga anak niya ay yung pagtupad na hindi mo alintanain ang iyong mga maiiwan sa inyong mga tahanan. Ay babahagi ko lamang po ako po ang alaga ko po ay 6. Sa dalawa kong yun sa kapatid ko, 2 babae na nasa Hong Kong. Tapos yun sa hipag ko na nasa Qatar din. Tapos yung aking 2 anak. Kapag po iniiwanan ko sila, ilalabas ko na po sila sa aming tahanan. Kasi po pag nasa loob ng bahay sila, kung ano po kinakalat, bigas, tubig. Basta po pagdating ko po sa bahay, panigurado yung pong bahay ko, dilubyo na. Kaya po sabi ko sa nanay ko, nanay, dyan na lang sila sa labas, bantayan nyo na lang sila sa landalo ng tatay ko, pinapastulan po nila. Pero po, Ama, lagi ko pong dinudulog sa Ama na, Ama, kayo na po bahala sa mga anak ko na ibinili. Mas mahirap po kasi yung ibinilin sa iyo yung yung mga anak ng iba kaysa po sa anak mo Mas mahirap pong yung kasi po ipinagkatiwala nila po sa inyo yung mga anak nila. Yung pong pagkakatiwala nila sa iyo, yung po yung ibinahagi ng Ama po para sa atin, na talagang andun po yung ganap na pagmamahal, yung pag-ibig na ibinabahagi niya sa atin. Kung hindi po niya po binibigay ng lakas ako, yung pagbabata, pagmamahal, tatlong taon po yun na 3 piraso. Paano, napakaliliit po na sobrang napakakukulit, nag-aaway-away po sila. Nandun po yung pagbabata ko na pagmamahal na ibinabahagi sa mga pamangkin ko. At saka po yung ibabahagi ko din po yung, kasi po ng mga nakaraang hindi rin po ako nakakaganap sa kadahilanan po na nagpaayos din po ako ng bahay, saka din po yung mga bata, na hindi ko po maiwanan na hindi po ako nakaganap noon 2 linggong diretso, na sinabi po nararamdaman ko na sabi ng aking mahal na shepherd na hinahanap daw po ako ng mahal na apo. Kaya po, kasi po nakakaate na lang po ako noon sa pag nagpa-practice po kami, na nagkakaroon po ako ng nahihiya po ako sa Panginoon na hindi po ako nakakaganap, pero po dun, kahit sa practice man lamang po, nais ko pong gumanap sa oras na yon, kasi po ganap na alas 5, alas 4, tapos na po yung gumagawa noon. Hindi ko po maiwanan sapagkat po yung pong mga anak na batang minsan iniiwanan ko sa nanay ko, yung pong mga pakain sa mga nagtatrabaho, yun, nahihiya din po ako sa mga magulang ko. At nung pong time na yon, sabi po ng aking shepherd na hinahanap daw po ako ng mahal na apo, nahihiya po ako, humingi po ako, dumulog po ako sa Panginoon na humingi po ako ng patawad. Nung pong oras na yon, dumating po yung time na nagkaroon po kami ng meeting ang mga choir.
nahiya po ako sa sarili ko saka sa Panginoon na napagnilayan ko po sa mga oras na yon na ako lamang po sa choir, na halos ako po sa choir ang laging lumiliban, na nahihiya po ako sa Panginoon. Kaya ako pinipilit kung nagsusumika po ako sa mga panahon ngayon na simula po nung nag-anniversary na hiniling ko po noon na kasi po nagkakaroon po tayo ng nobinaryo nung pong sabi po na humiling yung pong pagdumudulog tayo sa pansarili natin, ang dinulog ko po, araw-araw ko pong dinudulog sa Ama na, Ama, patatagin niyo pong higit ang aking pananalig sa iyo. Yung pong naramdaman ko po nun sa mga panahong yun, mas madagdagan pa. Kaya po, yung pong pananalig ko po sa Kanya na yung makaganap sa kalooban niya, yun po ang pinagsusumikapan ko po. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kapag daw po pinagtiwalaan tayo ng Diyos, ganap po tayong gumanap o ganap natin pahalagahan sapagkat pinagkalooban Kanya ng gatiting na tiwala. Huwag natin po yung aksayin sapagkat sa pagpapahalaga ng Diyos sa atin, ganap na, alam ng Ama na kaya nating gampanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pangatlong tatawagin bilang isang CAPS, paano nga ba napapahalagahan ang pagiging CAPS sa sarili, sa kanyang pamilya, o sa kapwa man? Tinatawagan ko po ang kapatid na Eloy David. Napakabuti ng Panginoon. Una po sa lahat, magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako ay nasupresa na naman po. Siguro ganun po talaga ang Panginoon, masupresa. Kahit nandiyan ka lang sa sulok, alam na nakikinig ka doon sa mga temang ibinibigay sa atin ng ating kapatid. Kanina pa nga iniisip ko, ano kaya magandang tema na ano yung paliliwanag ko doon sa tema na yun. Talaga po parang udyok na sa akin dahil parang ako'y tatawagin eh. Kanya hindi ko mawari kung anong masasabi ko. Kanya sabi ko, bahala na po ang Diyos. Kung anong masambit ko sa inyo, nakalugod-lugod naman sa Kanya, na may bibigay ko sa inyo, may babahagi ko sa Kanya. Kung ano yung dapat at karapat-dapat nating makamtan sa oras na ito. Kanya kayo po, mga kapatid, sabi nga po, pagdating lang po nito sa dambana, isang biyaya na pong tinatawag na binibigay sa atin ng Panginoon sa buhay natin. Ako bilang isang CAPS na naturingan, ang kahalagahan ng isang bilang CAPS, nung ako po yung magiging CAPS dito, hindi ko po alam kung paano magiging CAPS ng panahon na yon. Alam ko, may pangalan kang tatak na CAPS, tigasunod na ang ibig po sabihin ng CAPS ay Kristo Ama, Kristo Ama sumasayo. Yun po ang ibig sabihin po ng CAPS. Pangungunay sa inyo. Nung mamulat po ako unti-unti kung ano ang ibig sabihin ng CAPS, ito po'y pagsunod bilang CAPS ng mga kalalakihan dito sa gampanin dito sa dambana na may bigay ang bawat isa sa amin kung ano ang karapat-dapat naming gampanin. Kanya ako minsan po may mga CAPS na nasasabing CAPS, nandiyan lang sila. Pero kanya-kanya pong gampanin ang ginagawa ng bawat isa sa amin. Hindi man yung pumakita ang gumagawa, pero sa ibang bahagi, na ibibigay po nila yung kanilang karapat-dapat na gawin. Ako bilang CAPS, nandito ko, gumagawa, nagmamasid kung ano ang karapat-dapat na gawin. Pag-utusan po nyo kung ano ang aking gagawin tungkol sa mga pasyenteng natutulungan at kung ano pa may tutulong namin sa inyo. Nandito lang po kami mga CAPS na nakasunod, nakaantabay sa inyo at nakaantabay din kaya po kung ano mga karapat-dapat namin gawin. Ganyan po ang tungkulin na aming CAPS na naturingan. Kanya napakasarap po
masarap po sa buhay namin ang mga kalalakihan na gumanap dito sapagkat dito po nadama ang Panginoon kung paano ako ginising, kung paano ako minulat ang aking kaisipan sa dati kong buhay. Paano po ba ang pagtanggap sa Panginoon? Paano mo makikilala ang Panginoon sa buhay nyo? Kung iniisip lang nyo puro biyaya, puro pagbibigay ang gusto nyo sa Panginoon. Hindi po pala, yun dapat natin makamtan lang ang pinasasalamatan natin sa Panginoon. Kundi po yung mga bagay na kung ano ang magandang maibibigay mo sa kapwa mo, lalo-lalo na sa Panginoon, kung paano ka makasusunod sa Kanya. Kasi yun po ang panawagan ng Panginoon. Kasi si Kristo, nang siya po'y bumaba rito sa lupa, may mission po siyang ginampanan. Ang mission po niyang ginampanan dito, kung paano niya may pakikita sa tao ang lubos na pagmamahal sa ating kapwa. Lalo-lalo na po yung mga naliligaw na landas. Kung paano natin sila maakay, kung paano natin maitaguyod sa tamang landas. Yung po ang magandang magagawa nating mga taong nagising na po at namulat. Huwag po kayong manghinayang sa kapwa nyo na tumulong kung meron po kayong kakayahan sapagkat doon po natin makikita kung paano tayo binago ng Panginoon. Eka nga po, ang kayamanan na nag-iimpok dito sa lupa at higit na kayaman ang makukuha mo sa langit, kung ang iyong ginagawa ay kalugod-lugod sa Kanya, doon po mapapatunayan ng bawat isa sa atin na hindi mo man makita o mabatid ng bawat isa sa atin kung anong ginagawa natin sa kapwa. Lihim po natin magagawa yan sapagkat ang Diyos, hindi mo man sabihin, hindi mo man makita ng tao, pero siya nakikita lahat ang ating ginagawa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakabait po ng Diyos. Eka nga walang higit sa lahat. Siya po ang Diyos na mahabagin, mapangunawa, mapagbigay, na lahat ng ating hinihiling ay kaya niyang ibigay. Subalit, bago po niya maibigay yon, meron po siyang kondisyon. Ano po yung mga kondisyon ng Panginoon? Sumunod ka muna sa Kanya. Kilalanin mo muna siya. Kasi kung hingi ka lang ng hingi, tapos nasabi ka rin sa hinihingi mo, bakit ako nasabi? Bakit ako hindi binigyan ng Panginoon sa akin hingi? Kasi kulang po yung pananalig natin. Eka nga, pananampalatayang patay na tinatawag, yung panalangin ka ng panalangin, pero wala po sa gawa. Ang kailangan po natin isagawa, ang dapat natin gawin, ang panalangin, ang kop sa gawa, siya po ang karapat-dapat na hinihingi ng Panginoon sa ating buhay. Kanya, mga kapatid ko, pag nilayan po natin sa araw-araw na pagpunta natin dito, may unti-unti nagbabago sa ating buhay na hindi natin namamalayan. Physical na sakit ang hinihingi natin. Subalit, unti-unti po nyo mararamdaman sa inyong katawan. Hindi lang pala pang-physical ang kailangan natin, kundi spiritual ang kailangan ng tao. Sapagkat doon po natin makakuha ang buhay na walang hanggan na makakamtan natin. Dito po sa lupa, pasamantala lang po yung buhay natin dito. Ang kaligayahan dito sa lupa, patikim lang po ng Panginoon dito. Ang higit na kaligayahan sa taas po. Doon po sa Kanyang kaharian. Doon po siya nakahanda. Mga silid na hinahanda sa atin na tayo'y mapupunta sa Kanyang kaharian. Yun po ang kailangan ng tao. Yung pahalagahan po natin ang salita niya. Bawat salita ay gintong tinatawag na higit pa sa kinang ng ginto kung natin pong nalalasap ang mga salita na yan. Simpleng salita, pero higit sa kayamanan ang maririnig natin sa katahuan po nating Apong Kosing. Yan po ang dapat pagnilayan natin sa araw-araw na tayo nakikinig. Huwag po nating isaisip na ano ba yung mga salita na yun, hindi man lang tumimos sa aking kaisipan. Yan po ang isang taong nakikinig, pero hindi po tumitimo sa kanilang kaisipan, sa kanilang puso. Pahigitin po natin sa ating sarili yung madama natin ang salita ng Diyos upang sa ating kalooban ay tumimo sa ating puso. Lalo na po yung may mga hinanakit sa inyong mga puso. Hindi po maalis ang mga hinanakit na yan. Kung patuloy kayong nahihirapan dahil sa inyong pag-iintindi,
Depressed po ang tinatawag ang isang number 1 pong sakit ng tao. Kaya kung kayo po nakikinig dito sa dambanang ito, unti-unti pong aalibin kayo ng Panginoon sa inyong mga karamdaman, sa inyong nadarama, at makatatanggap kayo ng higit na kayamanan na inaasam natin dito sa lupa. Kanya nga po, mga kapatid ko, iiwan ko po sa inyo ang isang bahagi sa buhay ko. Kung kayo po ay tumutulong sa kapwa nyo, huwag po kayong manghinayang. Kasi hindi po yun ang magiging sanhi, hindi po yun ang magiging kahirapan sa buhay nyo yung pagtulong. Kundi yun ay bahagi ng ginawa ng Diyos sa tao, na tayo tinulungan upang tayo mabuhay, binigyan tayo ng liwanag, ng kaisipan, kalakasan, kapangyarihan ng bawat isa sa atin upang makadama sa ating kapwa na nangangailangan. Yan po ang kayamanang ibig makuha natin, Panginoon, na pag-ipunan hanggat dito tayo sa lupa. Pagsubok na tinatawag, pagdadalisay ng tao dito sa lupa. Pag tayo puspos na po ng Espiritu Santo, wala pong mahirap na gagawin ng tao. Kayang-kaya po niya. Wala na po siyang takot mamatay sapagkat sa bandang huli, kasama na po natin ang Diyos sa buhay natin. Magandang umaga po sa tanghali. Maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Gising pa po ba ang bawat isa? Buhay po ba ang Diyos? Ang salita daw po ng Diyos ay bawat himay-himay, ganap na pahalagahan. Sapagkat kung ako bilang isang kabataan, kung ikaw bilang isang may pamilya, paano nga ba mapapahalagahan ang magandang samahan, kundi magkakaroon ng pag-ibig? Sapagkat ang bawat isang pamilyang wasak, kaya raw po nagkakawasak-wasak o nagkakahiwa-hiwalay ay sadyang hindi daw po nararamdaman ang pag-ibig. Sapagkat kung mayroon daw pong pag-ibig ang bawat isa, ang buong pamilya daw po ay sadyang magmamahalan, sapagkat ang bawat isa ay may halaga. Amen po ba doon? Na ang tao may kaibigan, ay hindi mananatili ang kaibigan sa iyo kung hindi mo pahalagahan. At kung may minamahal ka sa buhay, hindi mo pinahalagan ay sadyang pansamantala lang. Subalit, kapag pinanatili mo sa buhay no mahalaga ako, mahalaga ikaw, mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya bilang isang tagasunod, paano mo nga ba napapahalaga ng Diyos sa buhay mo? Tinatawagan ko po ang kapatid na Marcos. Isang magandang umaga po sa inyo muli. Wala po talagang sawa. Alam po ninyo nung araw, nung po ako na last pa po sa akin nung akin nasa elementarya pa. Pagka po tinawag ako ng teacher ko, nagtatago ako sa ilalim ng desk. Ayoko pong tumayo. Nahihiya po talaga ako eh. Nung po nasa high school na ako, ganun pa rin po ang naging tema ko. Pag po tinatawag ako, ang ginagawa ko, meron kami recitation. Nagkakarga muna ako ng pangit mang sabihin ng alak. Doon ako lang ihiram ng tapang sa alak para makatayo ako doon sa dapat yung gampanan. Pero nung nadako po ako dito, iba na po yung hinihingi ko sa kanya. Isang salita lang po, hindi na ako nagkakaroon ng gastos o alak o ano pa mang bagay. Nangihingi lang po ako ng tapang at lakas ng loob sa Ama. Ipinagkaloob po niya sa akin. Kaya nga po ito, nakatayo po ako sa harapan ninyo. At pangkaraniwan po,
Ah, mga bagay po na mahirap maipaliwanag. Ako po yung pinahalagahan ko po sa ating Panginoon. Mulat sa po ako ay ipunla ng ating Ama sa sinapupunan ng aking ina. At nang ako'y iluwal sa mundong ito, pinagtagumpayan ko na po ang lahat ng mga bagay at malaking bagay na pinahalagahan ko po sa Panginoon yon. At nang po ako isinilang na at lumaki na ako, nagkaroon akong asawa, binigyan po at biniyayaan ako ng 4 na anak na naging anghel ko sa mga panahon ngayon. Malaki pong pagpapahalaga ko sa Panginoon yon. At nagkaroon din po ako ng 6 at maaaring magpipito pa na apo na aking mga anghel. At yun po ay malaking bagay na pinasasalamatan ko sa Panginoon. Ang kahalagahan po sa akin ng Panginoon kung paano po ako muling nabuksan sa dambadang ito, muling nag-alab ang aking pananampalataya. Doon po ay isang napakahalagang bagay para sa akin nang ako ay muling magising at lumalim ang pananampalataya ko sa pamagitan po ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos na hinahasig ng ating minamahal na Apo Konsing. Kaya po sa akin po ang kahalagahan at pagpapahalaga ng lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos para sa akin ay nais ko pong ibalik ang lahat ng papurit, karangalan at salamat para sa Kanya. Maraming po salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Gisingin po natin ang ating diwa upang higit nating manamnam, upang higit nating maramdaman, mahalaga pala ako sa Diyos. Amen po ba doon? Sa susunod ko pong magtatawagan, natapos na po tayo alagad, choir, cups, at tagasunod muli. Babalik po ako muli sa alagad. Sa bawat araw na pagganap niya, batid namin na gatiting maliit na bagay ay sadyang hindi niya binabaliwala sapagkat ang kaloob sa kanya ng Panginoon ay patuloy niya pinapahalaga. Tinatawagan ko po ang aming mother of the house. Salamat po, Ama. Muli ang pagkakataong ito'y binahagi mo upang muli kang maramdaman ng mga anak mo na ikaw ay may magagawa, kami ay mahalaga, ikaw ay mahalaga. Kaya sa oras na ito, Ama, nawa ang lahat mong anak na tinawagan upang makarinig ng iyong mga aral, ay makadamang lubusan na ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran sa pamamagitan ng inyong kinalugdan upang ganap nilang madama na hindi sila nag-iisa, bagkos ikaw ay nariyan upang magpahalaga. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa totoo lang bilang pagkatao, nahihiya na rin po ako magbahagi. Baka sabihin po ng hindi nakadadama, lagi na lang yung tinatawag ang yabang-yabang. Subalit tinanong ko rin po yan sa Diyos. Ang sabi ko sa Ama, Ama, patawad. Hinihiling ko sa bawat araw kung kalooban mo na ako'y makapaghayag kahit karampot na oras para sa'yo, hinihiling ko po yun. Sapagkat kumbaga po sa isang kanin, sabi ko nga sa inyo, ayokong maging bahaw ang bawat ginagampanan ng Diyos sa akin sa bawat araw. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sapagkat, simple lang po pagtutong na po yung bahagi mo at medyo mapait pa, hindi na masarap. Amen? Subalit bawat araw, bagong saing ang inihayag ko sa inyo, kaganapan sa buhay ko na ayaw kong mawala para sa Diyos. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Habang ako'y nagluluto, sabi ko, Ama, kakaiba na naman itong putahing ito Sabi kong gano'n, na isang hiwaga at pagpapala na sa bawat araw nararamdaman ko hindi ako tumutupad dahil wala naman po akong alam sa pagluluto. Subalit kapag binahagi niya, bilang tao nakakatawa, pagsasama-samahin ko yung mga gulay na ito, tapos adobo. Amen po ba yon? Subalit sa ating Panginoon, tinuran niya, anak, walang imposible sa akin. Iba't iba man ang pinagmulan ng gulay na yan, kapag ako ang sangkap, parehas na masarap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, ito po, sabi ko, nagmamadali ako, Ama, lutuin niyo na po ito sa pamagitan ng Espiritu. Iiwanan ko na sila, binudburan ko na lahat, bababa ako, napakaganda po ng tema. Amen? Subalit, sabi ko nga, parang
mayroong kakaiba sa tema. Gusto ko po anak, gagawin ko pong two-way, pagpapahalaga sa akin ng Diyos at pagpapahalaga ko sa Diyos. Buhay pa ba ang Diyos? Yun po ang magninilay na ibibigay ko po. Sapagkat ito po yung ipinasok sa akin, anak, sa isang magulang man, kapag ang lahat ay ibinigay niya sa isang anak, nagiging kapritsoso. Amen? Sabi niya nagiging abusado. Amen? Dahil alam niyang mahalaga siya, kaya ibinibigay lahat So walang balik. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya usually po, kung sa usaping magulang, karamihan sa mga anak na kapritsoso, at ibinibigay lahat, pinahalagahan ng magulang, naliligaw. Dahil sa sobra-sobrang pagbibigay, nagagamit sa hindi marapat. Ganon din po. Amen? Ganon din po kung ilalagay po natin sa tama yung pagpapahalaga natin, bakit tayo inakay, bakit ako naririto, at bakit kailangang pahalagahan ko ang Diyos, pagpapahalaga niya sa akin. Buhay pa ba ang Diyos? At doon po, sabi ko sa mga kapatid ko sa taas, basta ako ang alam ko ngayon, yung aming relasyon ni God ay ongoing. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nasa bawat araw. Kailangan pong ganito ang aking pakiramdam. Kailangan mapupuspos ako lagi. Amen? Kami lagi sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Simple lang po. Ang sangkap ng buhay, kung mumuni-munihin mo at ilalagay mo sa mathematics po, walang laban ng maganda kaysa sa pangit. Amen? Mas marami yung pangit na nagaganap. Mas marami yung pangit na nakikita mo, mas marami yung pangit na nararamdaman mo. So kapag bibigyan mo ng angkop na maganda, ilan lang maganda Buhay po ba ang Diyos? Pag sa isip na tao subalit alam niyo po ba, dalas-dalas man yan, sususun man yan, tabi-tapiton man yan, basta ang mahalaga, ka nagmamahal sa Diyos, sa isang salita lamang niya, lahat yan matatakpan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ito po, bakit ko pinahahalagahan yung pagpapahalaga sa akin ng Diyos? Gaano ako kahalaga sa Diyos? Alam ko po, nararamdaman ko po, at alam ko nararamdaman nyo rin. Sobra po talaga akong mahalaga. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Isipin nyo naman, palaboy-laboy. Maihahambing ko po sa dahong tuyo, pinulot, kung saan lang dako napapadpad, pinulot, pagkatapos ay pinagtiyagaan na maging sariwa, ay walang makagagawang tao nun, kundi ang Diyos lang. Buhay pa ba ang Diyos? At yan ang buhay ko. Kaya, katanungan ba, bakit ganito si kapatid na Marisa? Hindi pa ako nagmamayabang. Gusto ko maramdaman niyo yung galak ko sa oras na ito, na ang relasyon namin ni God is still going, hindi pa kami break. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bawat araw po. Sabi nga, sa mag-asawa man, sa magkabiyak man, sa mag-boyfriend man, pag may samaan ng loob at pinalipas mo ng matagal, ay hindi kayo nagmamahalan. Ang ginagawa sa akin ni God, para lalo niyang maramdaman at maramdaman ko rin mahalaga siya, tinitake ko lahat ng challenge niya. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit mo hindi titake? Doon nga siya gagawa para sa'yo Amen? Para patunayan niyang mahal ka niya. So patunayan mo ring mahal mo siya, at mahalaga siya dahil tinanggap mo yung hamon na ipinahitutupad sa'yo. Di ba yun yung patutuo na kailangan ay, sige nga, patunayan mo sa akin kung mahal mo ako. Patutunayan ko rin sa'yo kung mahal kita. Buhay po ba ang Diyos? Ganon din ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Nakakasakay po ba kayo? Yan po ang buhay ni kapatid na Marisa. Na sa bawat araw, kahapon po yung tema na yun, tawid. Alam niyo, tinanong ko po yan sa Diyos. Kagabi, Ama, bakit naman yun ang pinakita mo sa akin para ko baybayin? Alam mo, ang sarap ng sagot niya sa akin. Naiyak nga ako Siyempre, kahit paano, medyo drama ka rin. Na ikaw ay natatouch sa mga ginagawa ng Diyos sa'yo. Buhay pa ba ang Diyos? Hindi yung drama, totoo po yun. Marasarap sa pakiramdam. Alam niyo po ang sinagot sa akin? Siyempre, inimagine ko na po sa aking balintataw, lubid, tatawid ako. Paano ako makakatawid? Sinagot po niya ako, sige po, magnilay kayo, anak. Bakit lubid? Sapagkat ang lubid, karampot lamang itong daan.
At ang kakapit lang dyan, hinlalaki ng paa mo na nakagitna siya, nakaipit sa magkapila. Amen po ba yun? Anong nais ko ituran? Yan ang katotohanan. Kung ito ang hahakbangan ng nilalang, mag-iingat sila na huwag matumba. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At kung ang hahakbangan naman ng nilalang anak ay lapat ang kanyang mga paa, mahirap man ito, sira-sira man ito, at lapat ang kanya at patag ang kanyang mga paa, hindi ganun niya kahalaga. Pahahalagahan ang kaya kong gawin sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige, magnilay po kayo. Kaya mamili kayo. Gusto nyo ba magaan na dadaanan, yung maluwang o makipot? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kasi sa makipot na daraanan, mapapahalagahan mo kung sino ang nagligtas sa'yo. Amen po ba yun? At yun po yung aking buhay ngayon. Nasabi ko nga, Ama, nawiwerduhan din ako sa sarili ko pag nararamdaman kita eh. Amen po ba yun? Alam ko nararamdaman niyo po yun, yung katotohanan sa puso ko, na sa bawat araw, ang daming kulang bilang pagkatao. Kung susuriin, ang daming kulang. Ang daming nakikita na makapagdudulot ng mali. Ang daming makikita at mararamdaman na makapagdudulot ng pag-ayaw. Subalit mga kapatid, sorry ha, hindi po kasi yun ako natitinag doon eh. Kasi nangingibabaw sa akin ang gusto ng Diyos. Sapagkat ako mismo ang nakadarama kung paano niya akong pinahalagahan. At ano man ang tahakin, kailangan kong patunayan sa Diyos na mahalaga siya sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita, doon ko ngayon ipapasok na mapapahalagahan mo ang Panginoon dahil tunay kang nagmamahal sa Kanya. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung ang gagawin lang po na pagmamahal sa ating Panginoon ay magiging gaya-gaya lang, kapag may nakita ka sa kapwa mo, ayaw mo na rin. Kailangan isulong mo. At kung ang gagawin lang po ay ang pagpapahalaga ng Diyos sa'yo, na hindi ka magpapahalaga sa Kanya, magiging abusado ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya nga sa bawat araw, kahit anong ganda ng tinatahak mo, meron siyang pagdinili na binibigay upang hindi siya mawala sa eksena ng buhay mo. Sapagkat naka-script na po yan eh. Hindi pwedeng bawasan. Hindi pwedeng dagdagan, subalit hindi pwedeng bawasan. Kapag binawasan yan, sigurado hindi na magandang kwento. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sobrang lalim ng imagination na aking isip, ano? Kailangan po eh. Kailangan. Sapagkat kung hindi po gayon ang magaganap sa aking sarili, malulunod po ako sa aking makikita, malulunod po ako sa aking nakakamtan, at makapagdidesisyon ako ng hindi tama. Buhay po ba ang Diyos? Nakuha niyo po ba? Kaya nawa po, mga kapatid, pagpapahalaga ng Diyos sa akin. Pwede niyo pong iuwing pagninila yon, yung binigay na ating kapatid na Malu. Gaano ako kahalaga sa Diyos? Ako'y mahalaga sa Kanya. Paano ko siya pahahalagahan? Bakit niya ako pinahalagahan? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa ngayon po, kung kukumustahin niyo po ang aming relasyon ni God, hanggang ngayon, super sweet pa rin kami. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Anong dahilan? Alam niyo po, dyan po talaga yung sinasabi ng ating mahal na Apo Kunching, di baling sabihin ang luka-luka, di baling sabihin ko mapatawang mag-isa, ang mahalaga hindi ka nanguhuli ng tutubi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Totoo po. Lahat ng kaganapan sa buhay mo, maiaangkop mo sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. At habang iniaangkop mo't nilalapat, kagaya po ng naganap sa amin ni Mami Beth kagabi, kung napansin niyo po, inilapat ng Diyos ang kanyang puso sa amin. Magkabila po kami, dito siya po sa nakaganyan po, siya sa kanan, ako sa kaliwa. Andito po yung puso ni God, na ganyan po. Nakita niyo po, dumulog po ng ama namin, hinawakan po, inilapit sa kanyang puso. At ito po ang pahayag sa akin. Diyos ko, habang hinahawakan po yung aming mga kamay at pinadadama yung kanyang pagdaitin ng kanyang mga palad. Anak, pag nilayan mo, magkabilay hinawakan ko kayo ni Elizabeth at inilapat sa aking dibdib.
Yan ang patotoo ko sa inyo. Inilapat ko ang puso ko sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu sa katauhan ni Constancia upang anuman ang maramdaman ko'y maramdaman nyo. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya lumulundag ako. Sabi ko, ay, Ama, sobrang mahal na mahal talaga kita. Sapagkat sa bawat araw, eto po, lamig na lamig po ako. Sa katotohanan lang, ang sarap po kasi ipatotoo ang Diyos eh. Sabi ko nga, Ama, aaminin ko po sa inyo, baka mamaya mga kapatid ko nayayabangan na sa akin. Subalit alam naman po, bukas po ang aking buhay. Wala silang masusuri sa akin kahit anong kalabisan na meron ako. Lahat wala ako eh. Ikaw lang ang sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Ganyan ko po pinahalagahan ng Diyos. Sapagkat masarap siyang kapiling, hindi man siya mahawakan, hindi man siya masilayan, subalit kung mananahan siya sa iyong kalooban, lahat ng hindi mo kaya niyang gawin sa iyong buhay. At kung sa bawat araw, patuloy mo siyang mimithiin sa iyong kalooban, mayroon siyang gagawin na di mo namamalayan. At pagdaka, akala mo ikay nahirapan, yun pala, sarap ng buhay ang kanyang iaalay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, amang makapangyarihan, papuri sa iyo walang katapusan, sa iyong pagpapahalaga sa aking katauhan, kung paano kita ipinaglingkuran, at ngayon ay binabalik ko sa iyo ang iyong kahalagahan. Sa abot ng aking kakayanan, ayon sa iyong kalooban, kita'y paglilingkuran hanggang wakas ng buhay. Huwag mo akong iwan, di kita iiwanan, at kita'y paglilingkuran habang ako iyong pinahiram ayon sa iyong kalooban. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, alam niyo po, sasabihin niyo, oh, sabi-sabi lang yan. Hindi po, damhin niyo po. Sa katotohanan lang, mas masarap pa po na hindi mo nakikita yung kakampi mo. Amen? Kapag tao ang kakampi mo at magpapahalaga sa'yo, sigurado pag may nakitang masigit pa sa'yo yun, iwanan ka na. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang pinahahayag ko po sa inyong lahat, nagaganap po sa aming buhay eh. Kaya ito po ay tuwiran na inihahayag sa inyo dahil hindi lang maaaring sa akin maganap, maaaring sa inyo rin ay maganap. Subalit, ang bibigyan ko po ng diin, pinahalagahan tayo ng Ama na mabuhay sa mundo, hindi para maging sutil. Pinahalagahan tayo ng Ama na maakay sa dakong ito, hindi para maging bingit bulag sa katotohanan, kundi para maibalik natin ang pagpapahalaga ng Ama sa ating buhay, maging ako po bilang isang alagad, sa abot ng makakaya kung paano akong gagamitin ng Ama, ayon sa sukat at timbang ko sa Kanya, ibibigay ko ang lahat sa Kanya, habang ako'y nabubuhay. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother. Nagising na po ba ang bawat isa? Natumbak na po ba ang bawat isa? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal na kapatid, huwag natin sayangin ang bawat salita na nagbabahagi rin sapagkat hindi na maaaring ulitin bukas. Sapagkat kung ano ang kaloob ngayon na ibigay, yun lamang pong araw. No? Kaya pahalagahan po natin ang araw na ito sapagkat ang mga banal na aral na magmumula sa ating minamahal na Apo Kunching ay hindi na maaaring i-rewind. Kaya kung inaantok, ganap na gisingin ang ating diwa upang huwag masayang ang mga tumitindig dito ay ganap na ipinagkakalooban ng Diyos ng katalinuhan o kakayahan upang maibahagi ang kaganyang kagustuhan. Isa pa pong alagad na muli aking tatawagin na, papaano nga ba masasabi na mahalaga ako sa Diyos? Tinatawagan ko po ang aming Mami Beth Chico. Sasaya nila. Masaya talaga sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Hindi matingkalang kagalakan, isang simpleng salita pero nagkakatuwaan sila't nagkakagalakan, galak na mula sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Masaya po ba kayo? Muli ko pong uulitin ito, magkaiba po yung kahulugan ng saya sa galak. Ang saya, sandali lang. Pagkatapos mong manood ng comedy na sine, paglabas mo, dala mo na naman yung problema mo, nasayahan ka lang, pero hindi ka nagalak.
Amen po ba? Ang galak ay hindi agad nawawala sapagkat ito ay kasiyahan ng puso na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya tanong ko sa inyo ngayon, anong nararamdaman mo? Saya o galak? Yan, purihin po natin ang Ama sa kagalakan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang kanya pong tema ay tungkol sa pagpapahalaga. Okay po yun. Ako po, masasabi ko po na isa po ako sa mapalad na tao sapagkat sa kabila ng kabulukan ng ugali ko, tinapon ako ng Panginoon, hindi pala ng Panginoon, ako'y nasa basurahan na, subalit muli akong kinuha ng Panginoon sa basurahan, ako ay kanyang nirecycle. Nirecycle po niya ako sa aking kabulukan upang ako ay magkaroon ng kabuluhan. At ang kabuluhan ay naramdaman ko lang nang ako ay mapunta sa dambanang ito. Naramdaman ko po ang kabuluhan na ibinigay sa akin ng Panginoon. Sapagkat sa dating buhay, alam ko po na maraming ibinigay sa akin ng Panginoon ng mga biyaya. Subalit, hindi ko po ito nagamit ng naaayon sa kanyang kalooban. Kaya't ako po ay naging isang basura. Basura po ang naging turing ko. Kaya pinagpapasalamat ko po ang pagkakataon na hinanap niya ako. Tagal po akong hinanap ng Panginoon. Napakatagal po niya akong hinanap. Nagpaparamdam siya, subalit hindi ko maramdaman. Siya lang ang nagpaparamdam, subalit hindi ko maramdaman ang pagpaparamdam niya. Kaya napakatagal ko pong nanatili sa basurahan. Nang ako po ay matagpuan niya, yun nga po yung ginawa niya sa buhay ko, pwede pa pala akong pakinabangan. At ngayon po ay kahit papaano sa maliit na paraan, ako po ay napapakinabangan sa pamamagitan ng sa ganitong pagkakataon na ako'y nagsasalita sa harap ninyo para mabigyan ng maliit na inspirasyon na ang tao palang basura na sa mata ng kapwa ay maaari palang muling maganda sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, damandama ko po ang pagpapahalaga sa akin ng Panginoon. Nang ako nga po ay makarating sa banal na lugar na ito, sa pamamagitan lamang po ng tinatawag na eye contact, yung mata sa mata na pagtingin. Pag ako po ay tiningnan ng mahal na Apo Kunching, alam na po niya kung ako ay may dinaramdam. Alam na po niya kung ako ay may problema. Iyon po ba ay personal na damdamin ng mahal na Apo? Hindi po. Yun po ang damdamin ng Panginoon na ipinadama sa mahal na Apo Kunching upang masambit sa akin. Amen po ba? Batid po niya pag ako'y nalulumbay. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo noon, damandama po niya yung lumbay niya, lumbay ko, dahil sa karamdaman ng apo ko. Kaya po ako nakarating dito dahil sa apo ko na may sakit din sa balat. Kapatid, may sakit din po sa balat ang apo ko. Kaya po ako nakarating dito. Subalit ang pagkakasakit sa balat ng apo ko, ang ginawang kaparaanan ng Panginoon para makarating ako dito. Kaya pala, yun na pala ang magiging pasimula upang ako ay i-recycle niya para ako ay muling magamit sa kanyang ubasan. Kaya't iyon po ay isang napakahalagang pagpapahalaga na ginawa sa akin ng Panginoon. Alam niyo po, no mga sandali na yon, nakita po niya sa mukha ko, sa mata ko ang aking kalumbayan. Kaya pinadama sa akin ng Panginoon ang kanyang pagpapahalaga. Nilapitan po ako ng mahal na Apo Kunching at sinabing, kapatid, may lumbay ka. Pinadama po ng Panginoon sa kanya upang sambitin sa akin ang aking kalumbayan. At ang kalumbayan ko ay ang sakit nga po ng aking apo na naka-15 doktor na sa Taiwan pero hindi gumaling. Subalit dahil mahal ako ng Ama, ako'y pinagpapahalagahan niya, sinabi lamang niya sa akin, pauwiin mo siya rito mula sa bansang Taiwan. Sa loob ng 9 na araw, gagaling siya. Alam niyo po, ang pagpapahalaga sa akin ng Panginoon upang ako'y maakay niya, hindi po nagkabula ang kanyang salita. Hindi pa man po dumarating yung 9 na araw, sa bawat araw, nakikita ko ang pagkatuyo ng kanyang sugat na nakabalot sa kanyang buong katawan. Hindi po ba napakabait ng Diyos? Ganyan po tayo pinagpapahalagahan ng ating Panginoon. At kung magkaminsan, siyempre, bilang isang normal na tao, hindi naman po sa bawat araw patag. Sabi nga po kahapon, nung isang araw, iba't iba yung tulay na ating tatawirin. May mga araw na napakahirap tumawid, na para bang hindi mo kaya. Subalit ang lahat ng iyan
napapahalagahan ng Panginoon at binibigyan niya ng akmang salita, akmang mensahe upang magkaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay. Alam niyo po, ito po'y tandang-tanda ko po, although matagal na, siguro po mga 4 years ago, na yung awit na ito ay ibinahagi sa akin ng Panginoon upang ipakita lamang niya sa akin ang kanyang pagpapahalaga sa akin. At nabuhay ang aking pananampalataya upang ako rin ay magpahalaga sa kanya. Ganito po yung lyrics ng awitin. Huwag niyo na pong pakinggan yung tinig ko kasi hindi po ako kasing galing katulad nila Tita Mirna. Hindi ko po gift yun. Meron pong kakaibang, ang bawat isa po sa mga alagad, may kanya-kanyang biyayang tinatanggap mula sa Diyos ayon sa kanyang atas bilang patunay na talagang ang bawat anak niya ay pinagpapahalagahan niya. Ganito po siya eh. Sabi po niya sa akin pagka ako'y nalulumbay, inaawitan po ako ng Espiritu sa aking kaisipan. Sabi po niya, mayroong lumbay sa iyong mga mata, parang kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, damdamin ko'y damang-dama niya rin. Huwag kang malumbay, aking minamahal. Divine mercy ay naririto lang. Asahan mong mayroong kang kaibigan, sa'yo'y nagmamahal. Kung kailangan mo siya, sa sandaling ika'y nalulumbay, siya'y hanapin mo at ang damdamin mo'y gagahan sa sandaling kailangan mo siya. Ganun po ang ginawa sa akin ng Panginoon. Kapag ako po ay nalulumbay, batid na batid po niya. At binabahaginan po ako ng awitin para po yung lumbay sa puso't kaisipan ko ay mawala. Mga kapatid, kung paano po ako pinahalaga ng Panginoon, kayo rin po, bawat isa sa inyo mahalaga kayo sa Kanya. Sapagkat kung hindi kayo mahalaga sa Panginoon, wala kayo rito. Pero katulad ko rin, hindi po ba hinanap din kayong isa-isa? Hinanap kayo ng Panginoon? At kaya kayo nandirito, natagpuan niya kayo. Kaya wag po ninyong aksayahin yung pagkakataong ibinigay ng Panginoon na kayo'y hinanap niya at kayo ay matagpuan niya. Ngayon, paano ko naman po siya pinahalagahan? Hindi ko po inaksaya ang pagkakataong ito na ako ay pagpahalagahan niya. Ginawa ko din po sa abot ng aking makakaya kung paano ko po siya papahalagahan. At ito po ay hindi na po lumang kwento. Pinahalagahan ko po ang Panginoon. Iniwan ko na po yung trabaho ko. Sapagkat gusto ko po talagang makapag-fully concentrate ako sa Kanya. Sapagkat kung naghahanap buhay ka, maraming istorbo, hindi po ba, na makasisira ng pagpapahalaga mo sa Panginoon. Ngayon, para po maging mapayapa yung kaisipan ko, at talagang siya na lang yung isipin ko, yun nga po. Iniwan ko po yung trabaho ko. Sabihin na po nilang ang tanga-tanga ko. Sabihin na po nila na ano ba yung kaisipan mayroon siya, na kay ganda-ganda ng trabaho niya ay iniwanan niya. Hindi lang po nila kasi alam kung gaano po ang kagalakan ng pusong nararamdaman ko kapag ako ay nasa lugar na ito. Hindi po kayang tumbasan ng salapi ang kagalakang nararamdaman ko kapag ako'y nasa lugar na ito. Kaya po, yun po yung naging dahilan kung bakit po ako nagdesisyon na iwanan ko na po yung gawain ko, yung trabaho ko. Sapagkat ang nais ko, magkaroon ako ng full concentration sa paglilingkod ko sa Kanya para mabigyan ko ng kahalagahan yung pagpapahalagan niya sa akin. Kaya tama po yung sinabi ni Mother, kung pinagpapahalagahan ka ng Panginoon, dapat
pahalagahan mo rin siya. Nakakahiya naman po sa kanya, hindi po ba? Na pinagpapahalagahan kanya bilang tao, subalit ikaw bilang tao, wala ka namang pagpapahalaga sa kanya. Paano pa po natin sa mapapahalagahan? Ako po, sinabi ko na sa inyo, one way po, para pakita ko ang pagpapahalaga sa kanya, iniwan ko na po yung trabaho. Kayo po, sa inyong maliliit na kaparaanan, maipapakita nyo rin po yung pagpapahalaga ninyo sa kanya. Amen po ba yon? Katulad po ni kapatid na Lucy, matagal na po siyang tagasunod dito. Alam ko po, pinagpahalagahan siya ng Panginoon. Bakit? Hinanap siya Hinanap siyang pilit sa kaguluhan ng kanyang isip, sa mga maling ginagawa. Pasensya na kapatid, ginadampot ko lang yung mga binabahagi mo. Pero hinanap pa rin siya ng Panginoon. Pero ngayon, pinagpapahalagahan mo ba siya? Paano mo siya pinagpapahalagahan? Sa araw-araw na pakikinig ko po sa mensahe ng ating apo, ng mahal na apo, ay dinadama ko po lahat ang kanyang mga iniluluwal sa kanyang bibig upang sa araw-araw ay magkaroon ng kabuluhan ang aking pagpapahalaga. Tama po yun. Nagbata po siya. Matagal ko na po siyang nakikitang tagasunod sapagkat ang hinahabol niya, makarinig ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Pero much more than that, mayroong inaasahan sa atin ng Panginoon. Hindi lamang ang tayo maupo, hindi lamang ang tayo makinig, kundi much more than that ay yung maisabuhay natin ang aral na ating napapakinggan sa banal na lugar na ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ano po ang ibig kong sabihin? Ang pag-upo ninyo sa inyong kinauupuan ay hindi sapat para pagpahalagahan ninyo ang ginagawa sa inyo ng Panginoon. Much more than that, mapapahalagahan natin siya kung ang ating mga aral na napapakinggan ay ating naisa sa buhay. Subalit nakalulungkot kung magkaminsan, ito po ba'y pagpapahalaga sa Diyos na kaya ka lang nakarating dito dahil sa karamdaman mo? Subalit nang gumaling ka na, nawala ka na, ni hindi mo man lang maisipang bumalik kahit man lang minsan sa 1 linggo. Hindi mo man lang maisipang bumalik kahit man lang minsan sa 1 buwan upang patuloy mo siyang papurihan at pasalamatan. Pasar po sa mata ko sa mahigit na 7 taong ko na pong pag-stay dito, ang dami na pong napagaling ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ang tanong, ito ba'y kanilang napagpahalagahan? Palagay ko po ay kapranting na pagpapahalaga. Sapagkat kung talagang pinagpahalagahan nila, sa araw-araw, punong-puno ang loob ng dambanang ito. Sa araw-araw, kung pinagpahalagahan, siguro ang parada ng sasakyan, sabi nga po, mula po siguro dun sa dulo hanggang dun sa bukana ng inyong barangay o ng inyong bayan. Subalit, makikita po natin talaga kung sino yung ganap na nagpapahalaga sa pagpapahalagang ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya po ang iiwanan ko sa inyo, pagnilayan po ninyo, pinagpahalagahan ako ng Panginoon, in return, paano ko naman siya pagpapahalagahan o paano ko naman siya bibigyan ng halaga. Magandang umaga po at maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Naragdagan na po ba ang ating pagpapahalaga kung paano nga po ba natin naunawaan? Buhay po ba ang Diyos? Sa susunod pong tatawagin ay tinatawagan ko po ang aking kapatid na Berhel Bustamante. Kung papaano nga po ba niya nasasabuhay o sa bawat pagtalima niya ay napapahalagahan ko ang Diyos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Papuri at pasasalamat po, dakilang Diyos Ama, sa muli kalooban mo po na ako'y tumindig sa harapan upang ibahagi kung papaano mo akong pinahalagahang lubusan. Patuloy mo po akong pangunahan at pagharian upang maisiwalat ko po ang ayon sa iyong kalooban. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan po ang ating dakilang Ama sa muli pagkakataon po na sa atin ay ipinagkaloob niya. Amen po ba? Kung bakit po ako ngayon naririto, kung bakit po sila naririto, at kung bakit po tayong lahat ay nakaluklok at nasa loob ng dambana at palibot na ito, isa lang po ang dahilan. Mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Habang ninanamnam ko po ang pagbabahaging inabutan ko po ng aming Mother of the House, gayon din po ng aking pong inang pastol, nagkaroon po ng maliwanag na pag-uulat sa aking kaisipan kung papaano nga po ba ang bawat isang anak ng Ama na tuwirang pinahalagahan niya ay magbalik din po ng pagpapahalaga sa Kanya. Amen po ba? Walang iniwan po doon po sa kapahayagan na nagtiwala ang Diyos sa iyo, ikaw din ipakita mo sa Diyos na katiwa-tiwala na ipinagkaloob niya sa iyo. Amen po ba? At sa dako pong ito, naramdaman ko po kung papaano pong ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay ko ay Kanya pong ipinagkaloob at naramdaman ko. Tulad din po ng kanilang mga kapahayagan, ang bawat isa pong inakay, pinahalagahan at tinawag sa dakong banal ay mayroon pong kanya-kanyang kamalian, kahinaan, karupukan, kasalanan sa buhay. Subalit hindi po yung tinignan ng ating Ama. Hindi niya po pinagmasdan yung maraming kamalian sa ating mga buhay, kundi ang isa pong tinignan niya ay kung papaano po tayo naging anak niya na pinahalagahan at tunay na minamahal niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tulad po ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching kagabi, kung ang atin daw pong Ama ay katulad ng tao, lahat daw po tayo ay pinatay na. Dahil po ang tao magagalitin, ang tao hindi maunawain, kaya kung daw po ang ating Ama ay katulad natin, lahat po tayo kagad papatayin. Subalit dahil daw po ang ating Ama'y mapagmahal, mapagpakumbaba, at taglay ang lahat ng kabutihan, kahit ano daw pong ating naging kasalanan, tayo'y patuloy na inuunawa, minamahal at pinapahalagahan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Karampot man po ang aking ibinahagi sapagkat naririto na po ang ating minamahal na Apo Conching. Isa lang po ang nais kong sambitin sa bawat isa. Mahalaga po tayong lahat sa ating Ama. Kaya't ibinaba po niya ang Espiritu niya sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Conching upang sa dako pong ito, sa bawat araw na tayo'y tumutungo, maramdaman po natin na sa bawat salitang ating naririnig, sa bawat kahiwagaang ating nasisilayan, ako, ikaw, tayong lahat mahalaga sa ating Ama. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Magsitayo po tayong lahat.